Maalab na pagbati Pilipinas. Good news para sa maraming progresibong grupo sa buong bansa ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa red tagging. Sa ruling ng Korte noong May 8, idineklara nito na ang red tagging, vilification o paninira, labeling at guilt by association ay banta sa karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at seguridad. Kaugnay ng desisyon ang pagbibigay ng Korte ng writ of amparo o proteksyon kay former Bayan Muna Representative Sigfrid De Duro. Si De Duro ay kilalang aktivista sa Iloilo na humingi sa Korte ng proteksyon laban sa Philippine Army dahil sa pag-label sa kanya bilang high-ranking official ng CPP at NPA. This is a landmark decision in fact. Ito ay nagbubukas ng puwang para maging accountable yung mga rabid red taggers, no? And make no mistake about this, talagang sa darating na mga araw ay haharap ng mga kaso itong mga red taggers na ito. Matagal nang idinidiin ng mga progresibong grupo gaya ng Bayan Muna ang mga panganib ng red tagging. Ito ay malakas na sampal sa NTF-ELCAC, no? Na siyang principal na mekanismo para palaganapin itong red tagging. Dahil nga doon sa kanilang ginagawa in the past ay hindi simpleng nasira ang buhay ng mga biktima, kung hindi talagang maraming napaslang, maraming hanggang ngayon na hindi pa nakikita. Marami pa ang kumakaharap ng mga kaso ng anti-terror law. Pero prior nito, ni-red tag din sila. No? Matinding red tagging din ang nadaanan nila. Kamakailan lang sunod-sunod ang pagsasampa ng kaso sa mga aktivista at humanitarian organizations dahil sa paglabag umano sa tinaguriang Twin Terror Laws, ang Financing Terrorism Act of 2012 at Anti-Terror Act of 2020. Ilan sa mga tampok na kaso ang terrorism financing case laban kay Jasmine Jerusalem ng Leyte Development Center, isang award-winning NGO na tumutulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Kinasuhan din ng ilang staff at dating miyembro ng Paghidait sa Kauswagan Development Group Incorporated o PDG, isang development organization para sa mga magsasaka sa Negros. Iisa raw ang pareho sa karanasan nila. Lahat sila ay humarap sa iba't ibang forma ng red tagging bago sinampahan ng kaso. Sa tala ng karapatan, umabot na sa 98 na tao ang sinampahan ng paglabag sa terrorism financing law at anti-terror law. Na-dismiss na ang ilan sa mga kasong ito, pero sa kasalukuyan, 28 na aktivista ang nakakulong habang 22 naman ang kasong nasa piskal pa lang. Ironically, kapag ikaw yung gumagawa ng mabuti, ikaw yung bibiktimahin, ikaw yung tatamaan ng gantong mga klaseng batas na anti-mamamayan, ano? Sa tingin ko, ito yung pagsisend ng mensahe ng gobyerno. Nag-send talaga siya ng chilling effect doon sa mga tao, sa mga organisasyon, na kapag ka ikaw ay pumanig sa totoo, sa hustisya, ito yung mangyayari sa'yo. Dagdag ng karapatan, dumadami ang kinakasuhan ng financing terrorism cases dahil gusto raw ng administrasyon na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council. Nag-i-aim yung Pilipinas, yung gobyerno natin na mawala sa grey list. So, kailangan merong increased prosecution para bumango ang Pilipinas sa UN Security Council at saka sa Financial Action Task Force na ito at mas-secure niya yung spot na yon. Yung Financial Action Task Force, isa siyang watchdog sa buong mundo, international to, para sa mga money laundering. Winner kung tawagin ang Supreme Court decision. Pero, what's next? Para sa Bayan Muna, kailangang maipasa ang batas na nagpaparusa sa mga sangkot sa red tagging at masigurong ligtas ang mga nagiging biktima nito. Bukod dyan, dapat din daw ibasura ang mga batas gaya ng anti-terror law na ginagamit para sa higit pang panggigipit sa mga naretag na individual at grupo. Dapat malinaw sa atin na ang naging desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman garantisado na mahihinto ang red tagging. Kaya tuloy-tuloy dapat palakasin yung hanay. Kasi kabahagi itong tagumpay na ito doon sa overall human rights movement. Kailangan marami pa tayong gawin. Pagpapanagot doon sa mga red taggers. Pagpapanawagan na ma-dismiss yung mga pending cases ngayon. Panawagan na ilitaw na ang mga nawawalang mga aktivista. Dapat ang Estado ay talagang managot siya sa malawakang pag-yurak, no? O pag-violate doon sa karapatan ng ating mamamayan.